Congress, Senate. Ito yung karakter ng mga senator. Yung sinong tatayo para sa taong bayan, sino yung puta ng konting maleta lang, wala na. Ganon din yung congressman. 250 million, boboto na. Yung ganon ba? So, what the Philippines need when we reboot is a lot of Filipinos with character. Naku po mga reaction update, hindi ho mahaba ang ating pag-uusapan ngayon. Dito pa rin ho tayo sa impeachment ni BP Sara. Ang kaso may isisingit ho tayo mga ka-update ha. Ito ho kasi si Janet Garin, yung ngaw din, isa pa dyan na gigil kay BP Sara. Nagka-issue ang kanyang asawa. Nakita ho natin sa comment section na dyan sa mga taga Iloilo na di umano asawa ito ni Janet Garin. Kayo na ho yung magkumpirma mga ka-update na kung totoo ang asawa nitong si Janet Garin, itong nasangkot sa illegal quarry. Mga kapatid, ay kumpirma nyo ho sa comment section kung asawa ni Janet Garin tong si, ayan mga kapatid, basahin natin yung pangalan niya, Mayor Garin. Ayan, Mayor Garin lang ho yung nakapangalan. Ayan, kapatid talaga hong hindi ho natin expect ang nangyayaring kabalbalan na si Deng Baksakwin, meron palang kapartner na illegal quarry, mayor pa. Kaya mga ka-update, ano hong ini-expect natin sa mga, alam nyo na, kampo ni Bongbong Marcos Jr.? Sigurado, katulad naman ho nitong medyo may kakapalan ng pagmumuka. Ginawang illegal quarry nagka-quarry dyan sa Iloilo. Kaya na mga dito, kayo na ho yung mag-translate ng mga sinabi patungkol dito sa local news. Ayan, basahin ho natin Iloilo Mayor Garin, ging kasuhan sa illegal quarry. Dito mga kapatid, malinaw naman na kinasuhan sa illegal quarry. Ayun, magluwas kay Mayor Garin, kaupod niya man ngangin, akusar. Ayan mga kapatid Ronilio Namo kag Isidro Mosura. Ayan mga kapatid, translate nyo na lang yung mga nakakaintindi ng ating mga kababayan dyan sa Iloilo o yung kanilang lingwahe na alam naman ho natin mga kapatid na Bisaya. Ayan, mga kapatid, ano hong expect natin sa mga hinayupang na katulad na yan? Dahil nga makapangyarihan ho sila, akala ho nila, mabeben pa rin nila yung law. Kakaunti lang ho yung nakakaben ng law, yung mga katulad nila Remula, nila Bentulpo. Diba? Pero ito mga katulad nito, mga ka-update, medyo malayo-layo ho siya no? Nakatikim ho ng illegal quarry at kinasuhan. Patungkol naman ho dyan sa impeachment ni BP Sara, may mga umuugong-ugong na ho kasi sa ating mga social media na 4-0 na ho ang nagiging, alam nyo na, ratio o 4-0 sa defense, 0 sa prosecutor. Kasi nga mga kapdate, pag nagtatanong itong mga nasa minority, nagigisa ho yung mga witness na inilalabas nitong di umanong gustong ipagurgur si Bongbong Marcos. Di ba? Kaya mga kapdate, tuloy na lang ho natin sa comment section at doon ho natin pag-usapan lahat ng ating tatalakayin patungkol dito. Kaya kung bago lang ho sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong ngayon, pasadahan na ho natin ito ang impeachment ni BP Sara. Hindi lang yan mga kapdate, kasi pag-uusapan din ho natin dito ang reboot president hanggang lahat, konsilor, lahat mga kabdi, senators, congressman, i-abolish, re-reboot, rekta na ho tayo. Impeachment. Saan man panig kayo ng mundo dito sa Pilipinas na naghihikahos at sa iba-ibang bansa, mga W's natin. Ngayon, marami siguro mga komentary, no? Kaya hanggat mare, sila na ang bala dun, mga ibang vlogger. So, ang ano ko lang ngayon, yung generally touch on the day 4, no? As it is unfolding, okay lang naman Your Honor, objection, Your Honor. Bago ang lahat, si General, pangalan to, si General Pokis, no? May objection din, pero dun sa most outstanding na award na binigay ng PMA kay General Browner, ano? Marami nagko-question, raya ng comment do sa post ni General Pokis na ano ba yung criteria, make it public, paano na-select yun? Kasi ang ano doon is most outstanding, no? Pwede namang outstanding. Pwede kaya most outstanding based on a year.
Kunyari, for his class, 1989. Most outstanding alumnus of class, 1989. Most outstanding PMA graduate ng 2000, ano ba yan, 26, no? Pero the way it was presented kasi, marami mga, ano mo lang kasi ni General Pokis. Nag-post kasi, kaya sumakay na yung iba, binabatikos yung bakit, sabi niya, a PMA Mista of General Browner called my attention and showed proof. Sabi niya, the General Browners Award was Outstanding PMA Alumnus Award, not Most Outstanding. O yan, kinorek na ni General Pokis. PMA Graduate Award as reported by Philippine news agencies. So, stand corrected ngayon si General Pokis kasi yung Most Outstanding, pangit. Na? So, Outstanding PMA Alumnus Award. So, yun yung pwede kang one of the, kung gagamitin kasi yung most pangit talaga. So, nakinorek na siya rin ng isang PMA alumnus, ng classmate ni General Browner. Ang dyan, yung mga awards na yan, binibigay kasi para sa yung mga achievement, automatic man yan, automatic issue yan, hindi naman ganong hindi naman kumbaga bigay mo na sa isang nagre-retire ba, halos 4 na taon yata siyang chief of staff, 3 taon siya extended So yun yung so kinorek na niya. Ano yung una niyang posting? Hindi na bale. Ang una niyang posting kasi sa pangit yung paggamit ng most, no? So, ewan ko sana ni General Pokis reklamo. Dami sumagot doon. Dami nag-comment. Hindi na ako nag-comment Hindi ako makadagdag. Sa akin kasi, baliwala yung mga award na, hindi mo naman madala sa langit yan, hindi mo madala sa hukay yan. Yung iba, nagko-comment, ano ba yan? Combat Award, para sa criteria ba is about combat exploits, o kaya yung para sa administration, o as a chief of staff, o kaya simpleng-simple kunyari na for maintaining the status quo na hindi inano ni Omet Browner, kinomit yung armed forces. So, dalawang palaisipan yon, yung ibang mga PMAyer, tama yung ginawa ni Browner. Yun yung sinasabi nila. Kasi, hindi nagpopolitika dapat yung AFP. Yung ibang mga PMAyer, hati Sinasabi, mali yung ginawa niya. Kasi 4 na taon na nagraraling tao. May question sa status ng presidente as a leader, as commander-in-chief, bangag, tas nagnakaw. Kung ang AFP ay nagprotekta ng Constitution tsaka ng taong bayan, hindi mangyayari itong flood control na nakawan. So, whatever is the viewpoint, point of view, both sides, no? Ang lang dyan hindi mo bala langit magusge, no? Sa atin, we are but humans. Gagalit. Ako, galit nga ako Galit ako. Gusto ko nga, sisantayin lahat yan Galit ako kasi I do not expect that from a PMA graduate. Pagka nakikita mo ng may mali dahil sa nakares sa responsibility natin, sa shoulders natin, lahat ng PMAer, no? And even officers, no? Kahit reserve, integrity, pati mga sundalo. Walang single out PMAer, etc. Nakares sa mga balikat natin dahil sa we had the training, we had the experience, no? Na yung mga kababayan natin, lalo na yung mga busy sa hand-to-mouth existence, day-to-day life, farmers, drivers, mga fishermen, they cannot do anything. Mantalang tayo, we had the training na to go against tyrants, mga ganun ba, to go against the enemy of the state. And this time, lumalabas ang enemy of the state is the state.
Parang gano'n ang lumalabas kasi ninanakawan ka ng mga people within the state, no? Yung mga politiko. Kaya dalawang school of thought, kaya hindi ano-ano eh. And the final judge will be what the country will be. No, it's not yet over. Ano yan eh, yung nagaganunan, gaya sinasabi ko sa mga previous vlogs, no, nagaganyanan. No? One is to give. Good versus evil. Mananalo dyan ng good. Hindi pwedeng manalo yung evil. Mas marami yung good eh. Sa aking inventory ng mga Pilipino, mas maraming mababait na Pilipino. Kukunti lang may tarantadong Pilipino eh. Dali na lang natin sa isang Snake Island o kaya sa isang sa isang Croc Island that can support life. Doon na sila, mamatay sila with their families for the rest of their lives. Ganon. Yun ang pinakaparusa sa kanila para dahil sa ginawa nila sa bansa natin. Pinagnakawan tayo, tinarantado tayo, binendalo tayo. Sama-sama sila doon sa isang isla. Yun yung sa akin. No? Wala naman tayo sa wala naman tayo sa posisyon eh. Magagawa mo lang yun pagka revolutionary government. Hindi mo magagawa yun in the current system natin. Hindi mo magagawa yun kasi may mga batas tayo. Naglagay sila ng mga safeguard na mga batas na dapat sundin para protektado sila. Wala ngang bitay eh. Paano bibitayin yung mga yan? Walang bitay eh. Tinanggal nila eh. And it was removed in way back 2004, di ba? Panahon ni Estrada, meron pang silya elektrika, no? Meron pang mga ganun, lethal injection. Tinanggal eh, 2004, 2000 something, no? Panahon ni Gloria. Tinanggal yan. And ever since, hindi na no? Ayan mga kabdi, totoo yan na tinanggal nga ho yung, alam nyo na yung, maganda ho kasi yung naging batas noon, yung, alam nyo na, yung gustong isulong ni Senator Bato na death penalty. Ngayon mga kabdit, nung lumuklok ito si Gloria, tinanggal niya ho yan, inabolish niya. Yung kasong ganun mga kabdit, kung hahatulan ka ngayon, magiging life in prison. Ganun na lang ho siya. Kaya mga kabdit, yung mga magnanakaw ngayon, wala hong kinatatakutan. Pero kung ganun pa rin ho yung batas natin mga kabdit, na death penalty sa mga magnanakaw, kurap, sigurado mga kabdit, kukunti lang wala hong magnanakaw. Siyempre sa takot, sa batas. Di ba? O tignan nyo ho ngayon yung nangyayari sa administrasyong Marcos. Lantaran na ho mga kabdik, lantaran na ho yung pagnanakaw. Nakialam yung simbahan yata o whatever groups na well, self-serving kasi yung ganun eh. Hindi mo mabitay ngayon yung mga tao. Mantalang si ibang bansa, binibitay. Ang dali niyan matarantado eh. Nag-crossover, mga walang yung mga yan, mga buhaya yan eh. So, because of their decisions, may mga Pilipinong namamatay o may mga Pilipinong nahihirapan. Tama. So, dapat lang talaga bitayin. Now, hindi nyo pwedeng ma-expect yung Congress ninyo at saka yung Senate ninyo na ipasa yan. Why? Kasi pagka bitay, isasama dyan yung plunder. Kunyari, hindi sila papayag. Sila yung subject of plunder eh. No? Kaya hindi mapapasa yan. Mapapasa lang yan pagka ang taong bayan, ako, ikaw, tayo, ang siyang magsabi, we are bringing back the death penalty. And sa akin, ang declaration number 4 yan, we're declaring the death penalty. Taong bayan na. Tapos, ipapasa na lang natin yan sa next generation of leaders natin. Yan ang gusto namin, no? Walang room for question marks. Malinaw. Yan ang gusto namin. Kasi enough of this political ek-ek na yan. Enough. Ayaw na namin ng ganyan eh. Walang tayong pinuntahan eh. Na-delay lang tayo. Enough of this. Binapayagan nila yung mining na yan. Putragis eh. Politiko yung mga miyembro. Kaya mo si Gina Lopez hindi na approve sa CA. 3 beses yata. Tama si Digong. Ilagay si Gina. Environmentalist. Ano nangyari? Hindi siya na-confer ng CA. Bakit? At tatamaan kasi ni Gina yung panay mga may-ari na mina. Panay congressman, senator. Di ba? So, pampagulo nga minsan yung Senate at Congress, pampagulo. May kanya-kanyang vested interest.
Kala mo ang dating matitino pero in reality may resolution 10. Lahat sila nakikinabang diyan, di ba? So I don't know how to treat that, no. Ang sa akin, ang alam ko lang simple, pagka taong bayan na yung tumayo, tanggalin natin resolution 10. Automatic. Effective immediately, resolution 10 is rescinded. Wala na. Anong gagawin? Sino maangas dyan? Firing squad. Pagka kunyari, isara yung Congress, isara yung Senado. Ganun lang. Reboot natin ba? Yung Congress, 18 na lang kayo. Hindi na 300. Putya, wala nang party list. Wala na. Putang ng mga party list yan. Oh. Hindi man lahat. Meron matitino. Doon galing si Marcoleta, party list dati yan. Doon galing tong sila sa yung mga youth party list, di ba? Sila Cardema, okay naman yung mga yon. Yung iba pa ng mga party list, okay naman. Pero asa masyadong multi-party that encourages so much division. And democracy is 50% plus 1. So dalawang party na lang. Ng 18 na lang yung Congress natin, malaking matitipid natin. Tapos yung Senado natin 18. One per region, isang congressman, isang senator. Di okay na. And then, governor siguro. And then, lang tayo, State of Luzon, Visayas, Mindanao. Maareglo naman yan eh. No? Ang dapat yan, pinag-uusapan na yan eh. Pero alam mo, walang nag-uusap yata. Yun sabi ko, pag-usapan na yung mga ganyan kasi, hindi lang ito change of yung setup natin. And there's an election coming 2028. Anong gagawin natin? Magbobotohan tayo panibago, the same system? Wala mangyayari sa atin yan. 40 years na natin ginagawa yan. In the 40 years, give me an election na walang dayan. In the last 40 years, from EDSA 2, EDSA 1. Di ba? Magkatas ng EDSA 2, kala mo, okay na, hindi pa rin. Nung panahon ni GMA, I am sorry, hello Garci, di ba? Give me an election mula nung 1987 Constitution na ratify. Anong election yung matino? Wala, di ba? Sa tingin nyo, yung 2028 election magiging matino? I don't think so. Laging may dinaya ako eh. Pagkatalo, dinaya ako eh. Dinaya ako. Ay, nako, yung aso maingay. Nako. Pababain nyo na lang, ha? Babain nyo na lang. Market kasi, tapos hindi makababa. Loko-loko rin eh. Sumasabay eh. So, yun yung awards are cheap, no? There are awards that Medal of Valor, DCS, Distinguished Conduct Star, Gold Cross, and all triple M's and all that, all the other awards. What will define a man or a woman is not the number of awards, yung dami ng awards, the weight of the award, yung prestige ng award, yung title conferred. Hindi. What really defines a person is the character of a person. And you have seen a lot of it right now sa ating presidente down the line. Kikita niyo yung character ng bawat isa. Kita niyo yung Congress, Senate. Kita niyo yung character ng mga senator. Yung sino tatayo para sa taong bayan, sino yung puta ng konting maleta lang, wala na. Ganon din yung congressman. 250 million, boboto na. Yung ganon ba? So, what the Philippines need when we reboot is a lot of Filipinos with character. And we should be creating Filipinos with character. Somehow along the line in the last 505 years from Magellan, March 1521, Philippines was discovered by Magellan. Mula noon hanggang current 2026, 505 years, more or less, no? Somewhere along the line, yung production line natin ng Pilipino
palpak na. We've been producing very recently, mas grabe, mas walang niya, mas buhaya, mga walang konsensya, bendalo, and then gagawa ng kalokohan, ibibintang pa sa iba. No, yun ginagawa nila eh, binibintang kay Duterte. Ayang impeachment na yan, day 4. Ano sa inyo? Day 4 na. Malayo pa to, matagal pa to. Batikusan sila, ganyan-ganyan. Niisip ko nga, puta, bakit ba nag-impeach to mga to? 125 million? 129 million? Ano ba yung tama? 125 million. 125 million ang tanda ko, no? Ang gastos natin 70 billion. Still counting, ha? Doon ng peg, kunyari, 65 na kamo, 65 billion. 125 million? Putang inang yan, di ba? Talagang gago. Para tayong gago kung yung 60 billion na yon, binigay mo lang sa PhilHealth, ginastusan natin. Yung 60 billion na yon, 6 na taon na yun na gusto kong mangyari, na 10 billion a year lang. Sa 10 taon, 100 billion. Itong impeachment na ito, baka abutin pa na 100 billion to Kasi yung dulo, yung botohan, money. Baka abutin niya ng Kung abutin siya ng ganon, 100 billion. Tsaka yung computation ko, 5 buwan lang, hanggang July, August, September, October, November, hanggang November lang. Sabi nila aabot pa yan ng aabot pa ng February or March. Yung kausap ko kanina. Abot pa ng ng next year, bago mag-file ng At ma-acquit man ang Inday Sara. Kung ma-acquit ang Inday Sara, may nakaantay pang kaso. Parang Marcoleta rin, plunder. Kakasuhan niya ng plunder, kakasuhan niya ng kung para non-bailable, para hindi na siya makalabas, hindi na siya makapile ng candidacy. Walang niya itong gobyerno na, walang niya talaga itong mga to, talagang ayaw nilang paupuin na Inday Sara. Ayaw nilang ilabas ninyo yung gusto sa loobin ninyo na ang taas ng rating ni Inday Sara na most trusted government official ay hindi niya maboboto kasi she's going to be denied the chance to serve you. Yun lang to Why? Kasi pagka siya ang nailuklok bilang presidente sa 2028, kung meron man, umabot tayo doon, na siyang pipigilan nila, yan ang analysis namin, pipigilan nila yan. Kasi mabuhay siya sa impeachment, palaman lang impeachment, parang ganun Kumbaga long shot ba sa basketball? 3 points! Boom! Pucha, pumasok, 16 yung boto, guilty. Hadi, ganda. Pero, hindi siya nag-shoot sa ring. Boom, tumalbog. Andi bale. Last 2 minutes. Wala na extension. Nakakasuhan na siya ng DOJ. Nakasuhan siya ng DOJ, ombudsman. Na yan. Tapos yung kapalit niya, kung sakasakali, si Baste, ay kakasuhan din. So, wala. So, lahat pipigilan. Bakit? Kasi ayaw nilang umupo ang maingay. Maingay. Pakibaba yung sa sa hagdanan. Yung kakasuhan nila mga Duterte, wala na. And then, para hindi na makabalik. Hindi na makabalik sa pwesto kasi pagka bumalik, tapos ang mga korap, tapos ang kriminal, tapos lahat. Ang droga. Kaya nga, they cannot afford another Duterte. Ngayon, wasak ang Pilipinas dahil sa divided tayo Ang daming pro-Marcos. Ang daming bulok na nga yung utak, binulok pa lalo ng mainstream media at saka ng mga vlogger troll. Kaya ganyan, hating-hati. Kaya ang pinaka-the best dyan, bakit natin pag-aawayan ng Pilipinas? Hatiin na lang natin. Hatiin na lang natin. Yung mga gusto sa Marcos, saluso na lang. Ay paglaban yung mga iba sa Mindanao, yung gitna, Visayas. Kung hindi man, mauwi tayo ng civil war rito mauwi tayo. So, nasa inyo yun. Kanina yung hearing, may mga points na, kunyari,
Yung witness may mga, umiiling ako kanina nung nadinig ko yung witness na, ano yan head ng division ba yan? Head ng kanyang cyber ek. Ang tawag na lang Sara no? Sara na lang ang sabi. Sabi ko, dapat dito, in defense, kung ako in defense. Objection, Your Honor. What is your objection? Can the presiding judge direct the witness to accord courtesy to my client because she is still the Vice President of the Republic, the second highest official of the land. Until such time that she is impeached, she is still the Vice President. Hindi, sabihin ng witness si Sara. Putang ina mali-mali yung mga mali Dapat yun, hindi nasita yun Isa yun sa observation kanina na dapat yung dapat nga galing na kay Escudero yun Kahit hindi napansin niya ng defense lawyers na Sara lang ang tawag Sara na lang ang tawag ewan ko kung ako lang yung nakapansin nun. Pero hindi tama yun. Even yung kaya makita ninyo hostile tong investigation daw. Interested sila imbestigahan yung threat kay Bongbong, kay Lisa, tsaka kay Tamba. Pero hindi sila interested imbestigahan yung threat kay Inday Sara. Pambira. Paano tong sasabihin nila inimbita nila dampina nila si Inday Sara pero hindi naman nagpakita. Pero bakit hindi sila, kung nag-imbestiga talaga sila, bakit nasaan yung AFP, yung PNP, CIDG, National Security Act, yung Oplan na Romanov na yan, di ba? Nasa yung defense, magkakaroon sila. Now, ang gusto ko lang stress, somewhere in the future, since there are people who are part of this impeachment and this nag-file, no? Nandyan sila, the same old people, no? Who are experts already by now, experts sila, to produce witnesses, no? Ako, iniisip ko kanina, I would expect sometime in the future, mag-produce sila ng witness na yun yung assassin na kinausap ni Inday. Mantalang itong depensa, sasabihin nila, walang kinausap talaga si Inday. Kumbaga sa naghahambog lang siya. Yung bluff nga yan. Kumbaga sa anyone in his right mind, no? Kung meron kang intent to kill, hindi mo i-broadcast yan sa isang Zoom meeting na sasabihin mo na dami-daming for crying out loud, she's a colonel, reserve colonel in the AFP. Ay, alam niya yan na hindi mo, tsaka vice president ka, hindi mo sasabihin niya na, may kinontrata na ako, ma'am, pagka pinatay ako, papatayin niya, huwag mo titigilan, patayin niyan. That was their way of, telling, announcing. The intent really was kumalat Yan ang tingin ko Kaya nga nasa Zoom meeting sinabi. Kasi kung may intent talaga na patayin, hindi mo na isasabi, kinausap na para hindi ma-alerto kasi ang objective, patayin na lang yan. Ill will, patayin mo na lang yan, si Marcos, si Lisa, at saka si Tamba, kasi yan ang nagpapasama sa Pilipinas, yan ang nagpapalubog sa atin lahat. Wala tayong magawa. Assassin, patayin na lang yan. Do you think it's that easy? Of course not. Ang daming nag-iisip ng Pilipino, ang dami sa inyo na nagsasuggest, patayin na lang yung mga opisyal. Kung tutusin, meron ngang hit list Hindi nyo alam, may mga hit list nga kunyari, tanungin ko kayo ngayon. Ganyan, tatanungin ko rin yung mga leader. Mga leader. Tatanungin ko rin AFP tsaka PNP, Intel, no? Mga Intel. Sa tingin ninyo, kung assassin ako, assassin, luto na ako itlog, asin. Assassin. Kung assassin ako,
how will I do it? Who will be the target? What is the objective? Diba? Sino yung primary objective? Maraming mga may mga issues eh. At kung akala nyo ba ganun kadali? Ngayon, in the 1980s, nung panahon namin, madali. Pero ngayon, hindi. Bawat establishment merong CCTV, barangay may CCTV, paano ka mag-aano niyan? Paano ka magkikasing niyan? Paano ka mag-getaway niyan? Wala. Saan ka sasakay? Saan ka Paano yung gamit mo? Wala, mahirap. Mahirap ngayon. Ang kailangan mo ngayon, yung mga sophisticated gamitan mo ng na overkill talaga. Yung explosive, kundi kaya, yung mga Barrett, mga ganun ba. Kung pwede pa, yung missile. Way back 1990, I have a recoilless rifle, bazooka, 90 RR, from the 1989, noon, na merong mga napulot ako, 90 RR from the Makati Siege ng mga ranger, may nagbigay lang ng commander's intent sa akin eh. And then, sineryoso ko. Anong krampo ko? Nandun ako sa Guadalupe. Bibirahin ko yung government official. Titirahin ko ganyan. Collateral damage yung aid niya. Kaibigan yung aid niya. Kaklase ko pa eh. Sumalangit nawa. At that time, hindi ko alam kung sino yung sasama. Ang alam ko, laging dalawang kasama niya na aid. Tingnan mo nga naman. Nire-recruit nila ako maging aid camp, Nanto ko, yung government official tapos doon eh. Yan. I was there, lock and loaded. Hit ang bala. High explosive anti-tank. Kotse yung babanatan. Kotse yung babanatan. Imagine that. At that time, mahirap na kasi bulky. Tapos nun, bagay, may spatter pa nga ako nun eh. May spatter pa ako nun. Sir, subject, mula dun sa subdivision. Lumabas na, sir, ganyan-ganyan. Sir, ganyan. Ang final sa akin, sir, nasa Buendia na kami. Lapit na, nasa Guadalupe ako eh. Ayala, Buendia. Yan. Tapos nun, markadong-markado yung sasakyan eh. Alam mo yung kulay, alam mo yung antena, 4 na antena. Yun lang talaga eh. Kahit bulletproof yun wala. Sabog yun, tangking tatagusin ng hit eh. High explosive anti-tank eh. Yun yung bala ko. Elevated ako. Nandun ako sa may pedestrian lane, sa ABC, Guadalupe. Doon ako titinda ako na salamin, shades, kunwari titinda ako doon. Meron akong para nilagay na malong doon na matakpan yung activity. Kunyari, nagsara lang ako sandali. Nag-bibis-bis, may arinola, kuno, iihi, gano'n. Hindi maiwanan yung paninda. Pero actually, nakalatag yung mga shades doon. Tapos nun, nakatingin na ako sa baba. At that time, madali. Wala pang mga doon. Wala pang ganyan na mga CCTV, mga gano'n. Ngayon, bawat kilometer may mahirap bumira. Mayroon ako, I can say, because I went to that point na uupakan ko na eh. Bago biglang break. Smurf. Smurf, hindi ka ba? Naka sa frequency ng buong Intel, community. Yes, sir. Tumawag si Garfield. Ay ko, sir. Yes, sir. 20. 20. Sir, sa tabi-tabi lang ako, sir.
Sabi ni, ni Nanding, nandiyan ka na sa Guadalupe. Oh, putya na, alam na yung plano. Alam na niya, alam niya yung 2-0 ko eh. Ano gagawin mo dyan? Uwi ka na, sabi nga nun. Uwi ka na. Wag mong pag-aksaya ng buhay mo yan, sabi nga nun. So, sir, okay lang sir, sabi nga nun. Might be saving the country. 6 years. Ininsist kasi niya na uwi ako. Abort, sabi niya gano'n. Kaya, siya yung yung interpretation ko, implied commander's intent. Siguro kung merong siraulo dyan na uupak dyan, patay yun. Sabi ko, love ko, ako yung siraulo na yun. And then nung nabalitaan niya, hinahanap ako eh. Kasi nag-day off ako nung araw na yan. Hindi siya sanay na wala ako eh. Lagi ako kasama. So, yan yung kwento ron. That was 1990. 1990. Oh yeah, di pa ako nag-AIM nun eh. Di pa. Yeah, early months ng 1990. Yan yung kwento nun. And kakatapos lang na 89 na coup. Sa akin, yun na lang ang pinaka-ano ko doon sa mga musang eh. Yung mga musang, kasi kinulong nila. Ang usapan to, walay kukulong. Galit ako doon. So, sinundo ko yung mga musang. Sinundo namin doon sa Makati para hindi government negotiator ako eh. I was representing NICA at that time. Yan. And then, since I was also representing the 1st Scout Ranger Regiment, pero nang pumasok si General Enrile doon, government negotiator. Yung taas ng yabang, government negotiator. So, yun ang nangyari. And then, after that, nang usapa, walay kukulong, yun ang kinulong. Galit ako ron. Kasi, ginamit nila yung makapasok sila General Enrile, yung negotiating panel, para kausap-usap. Anyway, General Enrile was invited by Charlie Galvez, 85, si Boy Bacuna. Usap sila, gano'n. Tapos parang feelers ba na, yun ang kwento sa akin ni Enrile. So, tama, di ba? Nasa vlog ko yan, balikan nyo na lang na I was arranging one section na mga ranger, patay kung patay, lulusubin yung mga PNP sa likod, na nasa Buendia, and then susundutin namin, volume of fire, 10 minutes, volume up. Can you just imagine volume of fire of 10 minutes? Kung tayo ko ilang rounds yun, ubos yung magazine mo nun, tapos throw away lahat ng baril, tapo na lahat ng baril. Tapo na lang doon. And then, they won't know what hit them. Imagine yung volume of fire, tas may 60, may kung ilang rounds yung nandong kakabit siguro, 2,000 rounds. So, bag, tapos nun, 2 o 3, M14, yan, tapos nun, M16. Kung sino man nakatayo daw, patay lahat yun. And then, throw away, and then PRP. Yun yung plano namin nun eh. PRP, doon pa ako sa Pasig. PRP, doon sa bahay namin. Safe doon eh. Doon sa barangay namin. And yun yung kwento. Tapos nung natiktikan ni Colonel Matabalaw, magandang gabi sir, I hope you're doing well. Sinabi sa akin ni Sergeant Joey Pait, Sergeant Pait na sir may problema. Kasama ko doon sila Dr. Tuginay, para yung mga AI, para yung mga tigasin ng mga AI. Sabi ko doon, may problema, sabi nila na ang daw ay nadidistract ako dito. Ang sabi, kinuha daw yung susi, kinuha yung susi. So, ang hindi niya hawak daw ni Colonel Matabalaw. So yan, nasa vlog ko yan, hanapin nyo na lang doon. Kuku, mga ganon, kuku years na. Well, I'm not proud about it, but that's how it unfolded eh. Yun yung story eh. It's part of my life.
And it happened. Ay, buhay pa yung mga tao na kasama ko dun eh. Na, doktor, yung tatandaan ko si doktor, kahapi ako eh. Si Tuginay, Pait, yung pa lang eh, okay na ako eh. Yung kasama pa si Arat yata nun, no? Yung mga instructor namin sa Ranger, sa Airborne. Yan, yun yung ano ko. Susundutin namin, kunin na, gagamitin namin firearms recovered from the CPP-NPA. Yan. Tapos no, ang dami, marami naman doon. And then, pwede ko i-dump. No? Kasi hindi serialized eh. Yan yung ano. Magulo naman yung Makati. At that time, magulo ang Pilipinas. So, sasabayan ko, and then, sabay tapon, and then PRP. Kasi ang nangyayari noon, nagde-declare na ceasefire, and yet, ginagapang nila. Ayoko ng ganon. Ceasefire. Ayoko ng traidoran eh. Na? Yun yung nangyari. All right yun. Totoo ang kwento yan. So, after that, nakita ko ni Turing, ni General Enrile, kasi nag-aaway na kami ni Colonel Matabalaw eh. Sabi ko, Sir, ikaw ang acting deputy. Nawala na si Limahong nun eh. Si Colonel Lim, no? Colonel Limahong. Siya yung chief of staff dati. Pinalitan ni Matabalaw. Nasa Makati si Colonel Galvez, no? Puruganan, Danny Lim, yan, at yung mga ano. Tsaka yung lahat ng contemporary ko na mga officers, 1983, 84, 85. Yeah. Ayan, yun yung ano, kwento. And then, bakit King? Ang aga-aga ini ng ulo mo, si Captain Pangilinan at that time. Yung nag-serve sa BJMP, na? Lieutenant General Pangilinan. At that time, he was the aide-de-camp of General Enrile, who was the superintendent of PMA at the time. Bumaba siya for AIM, meron siyang program, short course. He happens to be there. Bumisita siya sa Ranger Regiment. Tapos, ng taon, ako inabutan na nandun kami ni Colonel Matabalaw sa Talo. Sabi ko, putang ina sir, sabi ko. Ganon kami. Poster brother ko kasi si Captain Pangilinan. Sir, putang ina sir, ang hirap dito sir, pare-pares tayo magkakabarap, papatayan tayo eh. Sabi ko ganon. Wala man lang daming general, wala man lang bayag, may bayag eh. Sabi ko ganon. At parang ngayon ha, dami-daming general, lalakasan ko ha. Dami-dami general, walang may bayag eh. That was 1989. Ano na ngayon? 90, 10, 20, 37 years, no? The same situation. Kaya ako umalis sa serbisyo eh. Naknanto ko. Ayoko maging general eh. Kasi, tangina, kung ganyan mga general na, mga walang balls. Walang balls talaga. Oh. Yung mga active na, sorry sorry mga sir sorry. Mga underclass sorry. Pero, yun yung, that's how it is unfolding eh. Yung time ninyo eh. You are sacrificing yourselves and you are projecting bad character, no? In trying to save the institution, shielding it from partisan politics, di ba? Yun yung intent. Pero in so doing, you are becoming partisan. You are becoming politicians yourselves because may kinakampihan kayo eh. Yung bangag at saka yung mga kurako. At tumatanggap yung iba. So, yun yung problem. In the sense of uphold the Constitution, follow the chain of command, defend the Filipino people, uphold sovereignty. The opposite is happening. Kaya nga, sabi ko kay, tangina sir, ang dami-daming general sa Pilipinas na isa walang bayag. Sabi mo, wala man lang bayag, magpapatayan tayo, magsisibil war tayo. Putang ina nga. Biglang, nasa likod ni Pangilinan, ni Captain Pangilinan, hello sir, kung buhay pa si sir, magandang gabi.
Gubanyan, General Relay. Commandant namin sa PMA. Ay, sir. Hanggang umaga, sir. Roy King. Ano suggestion mo? Ako, may bayag ako. Sabi ni General Relay, no? Ano suggestion mo? Ako, may bayag. Baka patayin ka doon, sir. Baka patayin ka doon, sir. Hindi, kasama ka eh. Yan yung kwento. Nasa vlog. No? Kasama ka eh. Ay, bakit ako? Humi? Bakit ko isasama? Bakit ako isasama? Me and my big mouth, no? Bakit mo isasama? Tapos biglang, sama ka, sabi nga naman. Yes, sir. Sabi nga naman. Tapos nisip ko, ting! Pagkakataon kong makapasok sa Makati. Free ride. Oo nga, no? And then join up with my comrades. Mga 1st Scout Ranger Regiment. Kung alamin yung situation doon, patay kong patay. Sige, patay kong patay na. Ganon. Susunduin ko na ba? Tawag siya sa G2 kay Colonel Urgelio at that time. G2PA. Hello? Hindi, kaya muna. Kaya Abadia muna. Kaya Abadia. Mista. J3. GSQ. Chief of Staff si Ramos. Ramos ba? Defense Secretary si Ramos. Ang Chief of Staff si Devil Boy. Yan, tama. Tawag yan. Mista. Merong ano dito. Merong development dito. Bla 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 bla. Okay, pinorm ngayon yung negotiating team. Tawag yun kay kay Relio. Tinawagan niya yung mista ko. Kinausap ako mista ko si Lieutenant Paune, the youngest in the class. The youngest graduate of class 83. Lieutenant Paune, na nagtatrabaho sa G2, Philippine Army. Yan, usap. Tinanong ako, boksan ka ba talaga? So sabi ko, saan ako assign, Bok? National Intelligence. Saan yung National Intelligence? Di ba Office of the President? Oh. Di pa ba malinaw yun? Ikaw, saan ka? Saan ka talaga? Siyempre naman, Bok. Doon tayo sa gobyerno, kay Cory tayo. Ayun naman pala eh. Ganun ang usapan namin, all right. Tapos nun, areglo-areglo na. Pinoform na si General Enrile, Pangilinan, Colonel Adan, who became Lieutenant General Adan, Captain Ang, naging General Ang, G2 rin yun, and then Dudong Paune, tsaka ako, 6. Later on, we were joined by retired General Luga, no? Father of Luga 81 and 82, no? Luga became the vice chief, no? 3 stars, no? At tapos yan yung I replaced Luga, General Luga, dun kay Pilipino na CGPA at that time. Ako naman tinanggap ko yung trabaho kasi inisip ko, okay ito. Panay patrolya kasi sa first company sa Cagayan Valley. Striker nila Colonel Aguinaldo, kasama sila Captain De Tabali, Captain Pabustan, second company, Mistaco, Bert Caldeo, Lieutenant Arojado, port company yata doon. And then, yan. Tapos, nagkaroon ng, sabi ko, bumabaan lang ako para mag-ayos ng radyo eh. Papayos ko lang yung radyo sa Betronics kasi marami kaming unserviceable na mga radyo. So, papaayos ko. Kung pwedeng isalvage yung iba for spare parts, gano'n. So, to get it, because we intend na ubusin talaga yung mga rebelde doon sa Cagayan. Running for best company yung first company at that time. Galing ako sa 6 company sa Davao. Nag-ranger schooling ako sa abroad, sa US, and then pagbalik ko, nandito na yung kumpanya, pinull out from Davao, magre-retraining, and then ayoko ma-assign sa Magsaysay to become instructor, ayoko nun. Sabi ko, capitalize on my being young and then mapusok, mainit.
Pa-assign ako sa field ulit. Pinalitan ko yung mista ko. Nasa vlog lahat yan. Pinalitan ko si then Lieutenant Kidilla, who became Lieutenant General Kidilla, no? Andy Kidilla. Most improved kasi magbe-British Commando siya. Hindi siya matoka-toka kasi nandun sa field eh. Total, galing na ako sa abroad. Sabi ko, Bok, palitan kita, tamang-tama. Kasi gusto ko lumabas. Gusto ko mag-field duty ulit. Palitan kami, sabi ko, pirmahan na lang tayo sa mga supplies. All-rightan na lang kami. Siya, papalitan niya ako sa 6th company. Papalitan ko siya sa 1st company. All-rightan na lang tayo, Bok. Wala nang tingin-tingin. Lahat ng, ano yung, parang all right for loss equipment ba? Ginagawa namin sa PMA, every year may ganon. All right for loss equipment. So, may nawawala bang baril? May pistol, tinangay ng upper class 78. Merong nawawalang mahabang baril. Ganun ba? Pinirmahan ko lahat yun. Tapos sinabi ko rin sa kanya, dito sa 6 company, yun nga, may nawawala na mga, ganun din, tinangay din ng class 78 na baril. So, nagpalitan lang kami, accountability. Pero yung akin kasi binukod ko na eh, nakahiwalay na, for dropping na. Nireklamo ko na kay Colonel Lim yun eh. Siya, alam ka naman, takay-takay namin yung accountability ng iba. Sabi yung ganun. Pa-drop natin, sir. Sila ang habulin nyo, hindi kami. Sabi yung ganun. Baka kasalanan ba namin yan? Wala. Umalis sila, wala pa kami dyan eh. Tapos nun eh, dumating kami, pumirma kami. Kami ngayon yung accountable. Paano kami mapopromote niyan? So, idadrop na lang na lahat sa kudeta. Idadrop na lang lahat sa nawala sa kudeta. Nagto ko, ayan. Sorry hindi dapat masabi yun. But anyway, ganun yung yun yung kwento. Yeah. Ang doon, pinalitan ko siya, then nasa 1st company na ako, nagpaayos ako radyo, ayun na, biglang kailangan pinareport ako ni General Enrile. That was 1986, no? 86. Doon ako inabutan ng after the February Revolution na yun, actually. 1987 yan. Yeah, 1987. February Revolution, 1st company ako eh. Tapos noon, 87, mag-aayos lang ako ng radyo. Pinapunta ako sa ni General Enrile, kinausap ako. Meron 5 pangalan. Pangalan to. Class 81. Class 81. Class 83. Ako yon. Class 84. May class 84. Basta 5 kami. Nagkataon, ako yun nandoon. So, ako yung una for interview. Then nakausap ko si Major Dagudag. Ano yung trabaho dito? Si Jaworski. Trabaho dito. Ganyan. Sumalangit naman. Panay mga mga mentor, panay mga tsugi na eh. Padiernos, Jaworski. No? Dagudag. Patay na rin si si Pilipino, patay na rin si Aguinaldo. Ayun yung mga amboy pa si Blando, General Blando. Kausap kami minsan. Hindi pa kita napuntahan, sir, Sensor mo na. Pagka may time, pupuntahan kita. Tapos yung katuwaan lang na sabi sa akin, kailangan daw ng aid eh. They want to become an aid camp. Sir, hanggang kailan siya retire sir? 1 buwan na lang, ma-retire na. Uy, tamang-tama, sir. Ayun, ganun. R&R. Parang R&R. At least maka-relax ako, sir, ng 1 buwan. Ano ba ginagawa ng aid? Titimpla, sir, ng kape ba? Ganon. Hindi!
Taga-bukas ka ng pinto. Taga-keep ka ng mga schedules ka. Ba, okay yun. Kaya kayo. Oh, kaysa naman combat operation, di ba? Okay yun. Kayang-kaya ko yun, sir. Oh, taga-abot ka ng yosi, gano'n na. Kailangan ng kape, magkape, gano'n. Boodles. Tsaka ikaw yung kinakausap hanggang gabi niyan. Okay lang yun, sir. Para kang nag-guard duty. Ano yung kwentuhan kami gano'n. Pinapunta ako doon. Ni Enrile, pinapunta ako dun sa quarters ni Canyeso, Pilipino. Hanapin ko rin si Dagudag. Yung pala si Dagudag, umalis na, nandun na sa HPA. Ang nakita ko si Bong. Akala ko siya si Dagudag. Sineser ko si Bong. Canyeso yung anak ni, mukhang major. Sorry, Bong, mukhang major Medyo, na yung HIV positive na Hair is vanishing di ba? Mahilig siguro magbalanggot yun kaya nandito. Parang pari na no? Para ng pope na siya kasi tinawag may dito. Lieutenant Enrique. Tinatanong ko yung gwardiya. Yung nando, si Alimurong ba yun? Sergeant Alimurong. Sabi ko, Master, yan ba si General Canyeso? Ano yan? Naganon ko. Okay ba yan? Hindi ba yan shabby? Hindi ba yan magan? Kung ano tinanong ko parang upper class ba na Hindi, mabait. Sabi nga. Yung pala si Canyeso na yun. Sabi ko, tartado to, bakit hindi? Loko-loko to, hindi man lang nagsasaya ng sapatos. Master Sergeant, tapos medyo mataba na. Hindi man lang mag-ayos ng, ng uniforme, sayang ganun. Wala man lang pangalan. Lagi-lagi, Lakbad to, wow. Lumabas si Mrs. Canyeso. Dad, gusto mo ng kape? Tapos tingin ako ganyan. Sige, bigyan mo rin si Iking. Sir, sorry sir. Sorry sir. Pucha, sabi ko, sir, akala ko sir, kayo si Sergeant Alimurong. Pucha, grabe ko pensyon. Ka lang nun First Lieutenant pa lang ako. Kaka-promote ko lang. First Lieutenant. Sayang, puta. Pagkamalam mong Commanding General ng Army, Sargento. Pagalawang beses. Yung EDSA 1, siya yung siya yung sinundo ko No? EDSA 1, EDSA Revolution. Siya yung sinundo namin na patay pa yung ilaw ng Dodge Colt. May Dutch Colt ako na tapos patay yung ilaw kasama ko si Major Hungko at saka si Captain Gatdula at the time siga-siga yung dalawa sumama, sabi ni Limahong, Iking, sundin mo si General Canyeso dun sa officers row. Diyan sa loob ng Bonifacio, samahan ka ni Gatdula at saka ni Hungko. Yes, sir. Sayang ganun. Andar kami. Tapos, pinapatay yung ilaw. Then, dilim-dilim. Pitch dark New moon. may mga kanal. Sa puti dinahulog yung sasakyan. Tapos, dyan na lang, Iking. Parada mo. Huwag mo itatapat. Hindi ko tinapat. Tapos, maya. Inabante ko. Ayun, sakto. Nung pagkakabante ko doon lumabas maya-maya sa daan ng pedestrian ng bahay si Canyeso. And then, pumunta diretso doon sa sasakyan, inian yung gulong. Hindi ko akalain siya, acting, CGPA na siya, acting. So sabi ko, Master, huwag ka naman dyan umihi. Master, huwag ka dyan umihi. Puche, mamamanghi ang sasakyan dahil lahat ng aso, iihi dyan. Ayaw, galon. Minamarkahan mo. Tapos tama-tama, nagbababay sila
Major Hungko, tsaka si Gatdula, sabi, sabi niya, sige ma'am, gandang gabi ma'am. Kami na muna take charge kay sir. Tapos, pasok. Sumakay sila sa likod. Hinintay ko, nasa si Gerald Canyeso, hindi ko na nakita dun eh. Ito, iniisip ko, gwardya. Umihi sa sasakyan, sa pender. Biglang sumakay sa harapan. Sorry, maingay biglang sumakay sa harapan. Tara! Sabi nga nun. Iking, si General Canyeso, kilala mo na? Uy, sorry sir. Sorry sir. Pagkamalang ko kay sundalo sir. Tatawanan yung dalawa sa likod. Kala mo, nakakaalas ka eh. Hindi niya ako nakilala eh. Madilim eh. Tsaka hindi ako nagrarangko sa aming General Canyeso. Sige, tara na. Son, where to sir? Back to the regiment. Sabi niya, no? Ganun siya, parang telegrama yan eh. Let's go. Tayo na. Where to sir? Back to the regiment. Sabi nga, hindi. Click. Click. Ayaw umandar yung sasakyan. Nakailala. Diskargado yung baterya. Kasi ilang linggo na nandoon yon sa regiment na hindi naman yung nasikaso. Ewan ko, na-discarga siguro yung alam ko, galing ako sa Cagayan Valley na puno ng radyo yung likod eh. And then, sabi ko sa kanya, hindi pa not that time. February Revolution yon. So, pinarada ko lang doon para magmanman. And then, tingin tayo. Ay ko, sir, and then, nag-comment siya. Lentek. Baka tapos na ang revolusyon, nandito pa tayo. Ay ko, sir, huwag kang ingay. Magtatampo yan. Magtatampo yan. Magtatampo yan, sir. Lalo gidiadar yan. Gago yan, sir. May buhay yan, sir. Yung sasakyan ko, sir. Mentras mong lokohin yan, lalo kang aasarin yan, sir. Ganun ka. Matapos yung revolusyon, nandito tayo. Anong gawin natin dito? Sabi ko, sir, himasin mo yung dashboard. Sabi mo, Timothy, andar ka na. Timothy lagi pangalan ng kotse ko eh. Timothy Dalton, di ba? James Bond. Timothy. Pag ganyan ko, click! Mandar. Kita mo, sir. Okay itong sasakyan mo. Biling ko na lang. Nakakaintindi kung ganyan lahat ng sundalo. Andar kami po tayo regiment. And then, dito, dan yan nangyari doon. And then, fast forward, nasa Cagayan Valley na ako, tapos na revolution, I chose na to be back din doon sa doon sa Cagayan Valley after the revolution. Tapos noon, operate, and then, napaengkwentro pa nga doon eh. And then, pagbalik dito sa, ayun nga, yung mag-ayos ng radyo, defective na kasi, yun, kailangan nila ng EDCAM. Nung sinabi nga niya dun sa, are you willing to become my aide? Sabi nga, nakasaludo nga yan. Sir, you are the commanding general of the Philippine Army. You can assign me wherever you want, sir, from Apari to Tawi-Tawi. For my open, sir. 2 beses na kasi. Yung una, yung umihi sa sasakyan, Master Sergeant. Tapos ngayon, sa mismong quarters niya, broad daylight, umaga eh. Mga bandang yan. Breakfast eh. So maliwanag na, hindi kagaya nun sa February Revolution, madilim eh. Hindi ko talaga maninag na yun yung ko. Legendary yung tao eh. I don't recall na naging kung nagparada ako na in his honor sa academy, if he was the guest of honor, I don't recall eh. How I wish na I would have been I was the first captain and then siya yung guest of honor.
kilala ko sana talaga, di ba? Pero I don't recall eh. Ang natatandaan ko si General Patol, no? Si yung court martial me, sir. Okay lang. Eh, kahit i-demote nila ako, sir, second lieutenant ako noon. Kahit i-demote nila ako, sir, master sergeant ako. Taas pa rin ako sa mga sundalo. Mutsaragis ka. Piloso po ka. Ginanon ako eh. So, alright yung mga nangyari yun eh. Sa buhay. So, nung nagkita-kita kami nila Enrile noon sa, nung 89 na yan, 89 ko, yun na, papasok kami. Ngayon, sinasabi nila ni G2, Colonel Urgelio, mag-black fatigue kami, sabi ng mista ako. Yun na suggestion. Sabi ko, Bok, hindi. Civilian lang tayo, sabi yung gano'n. Civilian lang tayo. Mag-black fatigue ka, lalong iisipin nila na impostor ka. Mag-civilian lang tayo, hindi ka bibirahin ng ranger, sabi yung gano'n. Para ka naman di ranger, sabi yung gano'n. Basta civilian, hindi ka babanatan na ranger. Kahit kalaban na yan o whatever, basta titignan mo na nila, sisiguraduhin. Pagka nagpakita ka ng hostile intent, doon ka bibirahin. Mas maganda, safer tayo, civilian tayo, sabi yung gano'n. They true enough, naka-Hawaiian shirt lang ako noon. Civilian kami lahat. Ang naka-uniform lang noon si General Enrile. Colonel Adan, I do remember Colonel Adan si uniform. So yun yung napasok kami doon sa Makati. And then everything became history. 89, balik sa barracks. Kaya nung marunong din mag-intervene ng langit eh, no? At the right moment, isipin mo, bibirahin ko with 14 diehard rangers. Paano yung magaling, ha? The best of the best, mga instructor, eh. Pucha, pait, ginay, pucha, doktor, gold crosser yun. Na mga, kasama pa yata si Jamaw As dun, eh. Doon sa line-up ng 14. Na kinausap ko, patay kong patay. Ang natin, objective, yung mga nandun sa Bendia, yung mga nakapwesto, doon sa intersection ng Bendia. Doon tayo dadaan sa Gulf. Tapos nun,